Pisces, ayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bono Magos PH. Ayan, so Pisces, in today's video, tatalakayin natin, titignan natin yung kapalaran niyo ngayong buwan. Buwan ng Nobyembre 2025. Kapalaran, mensahe at gabay. So, gagamit ako dito ng month ahead spread, isang malalim na tarot layout na tutulong upang maunawaan mo ang energy ng sarili mo ngayon, your current energy. And then personal theme mo ng buwan na ito, ano mga dapat mong iwasan, yakapin, at mga pagtuunan ng aksyon. Malalaman din natin kung anong mga biyaya ang makakamit mo, saan ka makakahanap ng suporta, at anong aral o inspirasyon ng hatid sa'yo ng Divine. Pisces, ayan, ito ang buwan ng pagpapagaling, emosyonal na kaliwanagan at pag-angat ng intuition mo. Kaya siguraduhin bukas ang iyong puso at isipan habang pinapakinggan mo ang mga mensaheng ito. So, bago magsisimula, again, paalala lang po sa lahat ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. Ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Pisces, at iwan yung hindi. Now, kalimutang i-like itong video if nagustuhan nyo ang reading. Let me know in the comments if naka-resonate kayo. And don't forget to claim kung may nagustuhan kayong energy sa pagbabasa ko dito sa mga cards ng energy. May gusto kayong i-claim nyo na sa baba. I-comment ninyo. Okay. And huwag kalimutang mag-subscribe sa mga Pisces natin dyan hindi pa nakapag-subscribe para updated kayo. Huwag nyo kalimutang i-click yung notification bell para updated kayo, ma-notified kayo pag may mga bagong readings para sa iyo, Pisces, lalo na sa career, money, love, at kapalaran mo. Alright, so ayan, umpisa na natin. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. You have the Nine of Pentacles. Next, you have the Ten of Cups. Next, you have the Empress. Wow, Pisces. You have the Page of Wands, the Knight of Pentacles, Six of Cups, the Two of Pentacles. Mukhang maging challenge mo is past. Okay? Past person, babalik mamaya, pag-usapan natin. Detalyado yan. You have the Knight of Wands, and then you have the Queen of Pentacles. Pisces, ang ganda ng baraha mo, I tell you. Wow, ang ganda. Yun palang ma-achieve mo, the Empress, if I'm not mistaken. Okay, mamaya detalyado natin explain to. Alright, Pisces, umpisahan na natin. Alright, Pisces, umpisahan natin sa current energy mo. You have the Nine of Pentacles. So, ngayong buwan ng Nobyembre, Pisces, lumalabas ka bilang Nine of Pentacles. Isang energy ng self-sufficiency, independence, at quiet success. So, ito yung yugto ng buhay mo kung saan unti-unti mong mapapansin na bumabalik na ang kumpiyansa mo sa sarili. Dati, baka pakiramdam mo ay laging kulang o independent ka sa iba, right? Pero ngayon, napapansin mong kaya mo na palang magdesisyon para sa sarili mo, magplano ng kinabukasan para sa sarili mo, at panindigan ang mga pinili mo. Now, sa usaping pera at career, ito ay napakagandang sinyales. Ang mga paghihirap, mga overtime na ginagawa mo at sakripisyong ginawa mo nitong mga nakaraang buwan o linggo ay magsisimula magbunga.
So, maaaring makuha mo na ang inaasam mong stability, o maramdaman mo na ang security na dati wala. Kung may negosyo ka, ito ang panahon na makikita mo na mas mataas na ang kita, o makaka-attract ka ng mga marami pang clients. No, sa aspeto ng self-worth at spirituality, ang Nine of Pentacles na nagsasabi na oras na para kilalanin mo ang sarili mong halaga. Pisces, madalas mong inuuna ang ibang tao. Okay, pamilya, kaibigan, minamahal, pero ngayong buwan na ito, tuturuan ka ng universe na pahalagahan ang sarili mong hard work at personal achievements mo. Hindi selfish ang magpahinga, magpaganda, bumili ng gusto mo, i-reward ang sarili mo. Iyan ay tanda ng appreciation sa sarili mong journey. Now sa love, kung single ka, lumalabas na mas ma-attract mo ngayon ng mga taong nakikita ang halaga mo dahil sa kung sino ka, confident, independent, at grounded. Kung nasa in relationship ka naman na Pisces, ipinapakita ng barang ito na magiging mas healthy ang dynamics ng relationship ninyo dahil matututo kang mahalin na matutunan mo ng mahalin ang sarili mo habang minamahal mo ang iyong partner. So, magbabago ang energetic dynamic, the energy or relationship dynamic because of these energies. Now, spiritually, Nine of Pentacles ay parang tahimik. Ito na harden ng kaluluwa mo. Pinapakita nito na nagsisimula ka ng magsisimula ng magbunga lahat ng mga inner healing na ginawa mo noon. So, ngayon, magiging mas kalmado ka na, mas malinaw na ang isipan mo, magkakaroon ka ng realidad, grounded ka sa realidad, Pisces. So, wag mong ikahiya kung gaano ka nakalayo sa narating mo. Because you've built your garden with your own hands. Enjoy the fruits of your labor, breathe the peace, and know that you deserve every blessing coming your way. Alright? Napunta tayo sa tema ng inyong buwan. Lumabas, 10 of Cups. Pisces, ang 10 of Cups ay isa sa pinakamagandang baraha. Right? So, napakagandang makita ito bilang main theme ng iyong buwan. Na ibig sabihin nito, ang energy ng buwan na ito ay para sa iyo ay umiikot sa pag-ibig, emotional fulfillment, at inner peace. At also may blessings, family blessings, or like internal happiness o joy. Itong buwan kung saan mararamdaman mo na parang unti-unti nang bumabalik ang kulay at saya sa mundo mo, sa buhay mo. Kung dati ay puno ng pag-aalala o kalungkutan, ngayon ay mas kalmado na ang daloy ng energy, parang ilog na dati ay malakas ang agos, pero ngayon banayad na, maliwanag na ang tubig, clear na. Sky blue, green, blue-green or something. Excuse me. Now, sa love and relationships, 10 of Cups ay simbolo ng emotional harmony. Kaya kung may partner ka, ito ay sinyalis na mas lalalim ang koneksyon ninyo. Maaari magkakaintindihan kayong muli matapos ang mga tampuhan, misunderstandings, away, o kaya ay magkakaisa na kayo sa isang layunin. Ang kapayapaan ng iyong tahanan also. Para naman sa mga single dyan, ang barahang ito ay nagsasabing, ready ka na ulit magmahal. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil puno ka na ng pagmamahal. Kaya handa ka na magbahagi ng pagmamahal na yun ng totoo at banayad sa iba. Now, sa career at pera naman, ang 10 of Pentacles ay tema ng fulfillment. Kaya kahit hindi pa perfecto ang sitwasyon mo ngayon, Pisces, mararamdaman mo ang satisfaction sa ginagawa mo. May kasabihan, do what you love and love what you do. Pisces, ngayong buwan, maaaring mahanap mo ang balanse sa trabaho mo at personal na buhay mo. Magiging mas inspired ka dahil ramdam mo may purpose sa ginagawa mo. So, sa spiritual growth naman, 10 of Cups ay nagdadala ng malalim na spiritual gratitude, Pisces. So, maaari mong mapansin na mas madalas kang magpasalamat sa mga malit na bagay. Dami mong pwedeng maipasalamat. Sa simpleng umaga, pagising sa umaga, sa mga taong naniniwala sa iyo, magiging grateful ka sa mga biyayang darating kahit hindi mo hiningi. Ito ay sinyales ng pagtaas ng iyong vibrational energy at mas malalim na connection sa divine.
Kung ilalarawan ang tema mo ngayong buwan na ito ay peaceful heart, abundant life. Wow, ang galing. Peaceful heart, abundant life. So, ito ang panahon ng pagkakasundo sa sarili mo, sa pamilya mo, sa kapalaran mo. Kahit may mga hamon, pipiliin mong ngumiti at magtiwala dahil alam mong may divine hand na nag-aayos. Dahil alam mong may divine hand na nag-aayos ng lahat ng tamang panahon. Kumbaga, mawawala na lahat ng mga pag-aalala. You're not worrying na. Parang magugulat ka na, hindi na ako nag-aalala. Daddy, grabe ako mag-worry. Pero ngayon parang natutunan ko ng, bahala na ang universe. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos. Something like that. Na message sa'yo ng Ten of Cups, Pisces, you deserve the happiness you've been praying for. Ang mga luha mo ay hindi na sayang dahil ngayon ay panahon na para maranasan mo ulit ang saya, pag-ibig na deserve mo at kapayapaang ipinagdadasal mo. Okay, sa mga ka-resonate po. Na ano ma-accomplish mo this month? Grabe! Sabi ko na nga ba The Empress. This is abundance! Abundance. Creation, growth, at divine feminine energy. So, this month, Nobyembre 2025, para sa iyo, ito ay buwan ng pagbubunga ng mga itinanim mong pangarap, Pisces. Literal na panahon ng harvest season, kung saan makikita mo na ang resulta ng iyong mga pagod, pagtsatsaga at pananampalataya. Now, sa career at negosyo, ang Empress card ay simbolo ng creativity at productivity. So, maaaring makabuo ka ng bagong idea, bagong proyekto, bagong business plan na inspired ng puso mo, hindi lang ng logic. So, ito rin ay senyales ng prosperity flow. Claim it. Kaya asahan mo ang mas maganda at mas matatag na daloy ng pera this month. Kung may negosyo ka, lalakas ang visibility mo. Kung empleyado ka, mapapansin ng iba ang effort mo. Kung ang sikreto, ilagay mo ang puso mo sa ginagawa mo, Pisces. Alright? Now, sa financial aspect naman, ang Empress card ay card ng material comfort at wealth manifestation. So, Pisces, maaaring dumating ang mga unexpected blessings like promotion, dagdag kita, increase sales sa negosyo o mga tao na tutulong sa iyo financially. So, pero higit pa sa pera, ang tunay mong accomplishment ay ang pakiramdam ng seguridad at kasaganaan. Like I said, wala ka nang aalahanin. Ito ang buwan kung saan mararamdaman mong okay na ako, stable na ako, may direksyon na ulit ang buhay ko. Wow, okay. Now, sa love life, the Empress card ay nurturing love at romantic growth. So, kung may relasyon ka, asahan mo ang mas malalim na intimacy between you and your person, hindi lang sa physical, kundi emotional at spiritual connection din. Na kung single ka naman, maaari mong makilala ang isang taong ma-attract sa iyong gentleness at inner glow. Okay? Because you are now magnetic, right? Ito ang panahon na napaka-magnetic ka mo, Pisces. Kaya huwag kang magtaka kung maraming lumalapit o humanghanga sa iyo this month. Now, sa spiritual aspect, itong card na ito ay representasyon ng mother energy ng universe. So, ibig sabihin, ngayong buwan, malakas ang protection at guidance ng divine mother sa'yo. Whether you call her Gaia, Mary, or higher feminine self. Alright? I'm so sorry. Okay, yung aso ko, bigla na lang siyang tumakbo. Nasa loob siya sa ilalim ng table. Alright, so itong buwan ng pagpapagaling, Pisces, grounding at pagyakap sa sarili mo. So, maaring mararamdaman mo ring mas connected ka sa kalikasan, sa iyong intuition at sa rhythm ng buhay. So, ang accomplish mo ngayong buwan, Pisces, makakamit mo hindi lang ang tagumpay, hindi lang ang success, kundi ang kapayapaang dulot ng kasaganaan na yon, dulot ng abundance na yon, dulot ng prosperity na yon. Ang mga binhi ng mga idea na itinanim mo noon ay magsisimula ng mamumulaklak ngayon. Makikita mo kung gaano kaganda ang mga bunga kapag hindi mo minamadali. Kundi pinatubo mo ng may pagmamahal, hihinog siya sa tamang panahon. So,
ang message sa'yo here is, Pisces, this is your harvest season. Enjoy the blessings you've worked hard for at huwag matakot tumanggap ng pagmamahal, tulong at biyaya mula sa universe. Napunta tayo sa anong dapat mong iwasan. Page of Wands. So, Pisces, this month, binabalaan ka ng Page of Wands tungkol sa impulsiveness at scattered energy. Alam mong puno ka ng inspirasyon at bagong sigla. Now, dahil nga ang Empress ay nagbibigay sa'yo ng creative spark, pero sabi dito ng Page of Wands, mag-ingat ka sa biglang desisyon. Okay, huwag maging impulsive. Okay, sa bawat aspeto, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Page of Wands ay, ito'y parang, bata na puno ng idea, puno ng energy. Minsan kulang sa plano. Okay? So, sobrang excitement, gusto agad gawin lahat ng sabay-sabay. So, Pisces ngayong buwan, maaaring masobrahan ka sa passion to the point na hindi mo na alam alin ang dapat unahin. Alright? Magiging scattered ang energy mo. So, sa career o negosyo, avoid starting too many projects at once nang walang malinaw na structure. Maganda ang creative flow mo, pero kung wala kang focus, mauuwi lang ito sa pagod. Mauuwi lang ito sa wala. Magkakaroon lang walang resulta possibly. Kasi ang barahang ito ay nagsasabi na huwag masyadong magpadalos-dalos sa mga investment o business partnerships, lalo na kung hindi mo pa lubos kilala ang mga taong involved. So, trust your intuition this month. Hindi lahat na maganda sa simula ay maganda hanggang dulo. Now, sa love and relationship, sa relasyon, maaari may tukso o bagong kilig na dadating, pero paalala ng Page of Wands, huwag agad sumabak kung hindi sigurado. Huwag magkipaglaro sa apoy, masusunog ka. Pisces, kung committed ka na, iwasan ang flirtation o emotional impulsiveness na pwedeng makasira sa'yo. Masisira ka, pati relasyon maraming masisira, kakagulo. Okay, so kung single ka naman, be playful but wise. Alamin muna kung totoo ang intensyon ng taong lumalapit sa iyo. Now, sa spiritual at aspect, Pisces, dahil ikaw ay naturally intuitive, dahil madali ka makapick up ng energy ng iba. Page of Wands wants you to protect your energy, lalo na kung maraming humihingi ng tulong o nag-aabot ng kwento. Matuto kang maglagay ng boundaries, hindi mo kailangang i-rescue lahat. Okay, so ang barang ito ay magtuturo sa iyo ng discipline amidst excitement. Yes, sundan mo ang passion mo, pero gawin ito ng may plano at direksyon. Huwag hayaang matabunan ng sobrang sigla ang practicality mo. Okay, so Pisces, inspiration is your life, but control is your wand. So use it wisely. Hindi mo kailangan gawin lahat sabay-sabay this month. Piliin mo lang ang mga bagay na tunay na magpapasaya at magpapangat sa iyo. Okay, punta tayo sa anong dapat mong i-embrace. Dito, lumabas Nine of Pentacles, patience. So, ayan, patience, consistency, at grounded effort. So, again yung Page of Wands, mag-ingat sa padalos-dalos. Itong dapat i-embrace mo. Itong sinasabi ng universe, slow and steady wins the race. Hindi mo kailangang magmadali, dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa tibay ng pundasyon. So, sa career o negosyo, Knight of Pentacles ay magtuturo sa iyo ng discipline at commitment. Ngayong buwan, Pisces, imbes na maghanap ng bagong direksyon, mas mainam na palakasin muna ang mga bagay na sinimulan mo na. Ito ang energy ng taong hindi bumibitaw kahit boring na napaulit-ulit. Dahil alam niyang consistency brings mastery. So, maaring dumating mga task na parang mabagal ang progress, pero ito'y tanda na nakafocus ka sa long-term gain. Huwag panghinaan ng loob kung hindi mo agad nakikita ang resulta. Darating yan sa tamang panahon. Nasa pera at stability, Nine of Pentacles ay nagbabalita ng steady financial growth. Hindi man ito bigla ang windfall, pero ito ang klase ng prosperity na
pang matagalan. So, maaring makapag-ipon ka this month, makabayad ka ng mga utang, o makapagplano ka para sa investment. Pisces, the more you stay grounded and practical, the more blessings flow towards you. Now, sa love and relationship, ang barahang ito ay kumakatawan sa loyalty, faithfulness, and consistency. So, kung may partner ka, mararamdaman mong mas stable at secure ang connection ninyong dalawa. Ito rin ay pahiwatig ng isang taong tahimik pero tapat, possibly a Taurus, Virgo, Capricorn, doesn't have to be. Hindi siya showy pero mapagkakatiwalaan. Kung single ka naman, maaring pumasok sa buhay mo isang tao na seryoso at handang mag-commit. Itong klase ng energy na hindi basta nagpa-promise, kundi nagpapatunay sa gawa. Pinapakita niya sa kilos. Now, sa spiritual at emotional aspect, Knight of Pentacles ay paalala na ang healing ay hindi binabadali, okay? So, kung may mga pinagdadaan ng emotional pain kayo o spiritual process or healing, wag kang mainip. Trust the timing. Every small step you take, kahit simpleng paghinga, pagdarasal o pagpapahinga, ay bahagi na mas malaking transformation mo sa buhay mo. So, embrace mo ngayong buwan ang power of patience and discipline. Pisces, ang iyong emotion ay parang tubig. Malambot, pero makapangyarihan. At kapag pinagsama mo ito sa focus at consistency ng Knight of Pentacles, walang imposible sa buhay mo. Pisces, the universe honors your patience. So, keep moving one step at a time. Dahil kahit mabagal, basta tuloy-tuloy makakarating ka sa destination mo. Makakarating ka sa goal mo. Ma-achieve mo ang goal at success mo. Okay. Okay, Pisces, ano naman ang obstacle na kakarapin mo this month? Lumabas 6 of Cups. So, ngayong buwan, Pisces, ang hamon ng iyong haharapin ay nakaugat sa nakaraan. So, 6 of Cups ay barahan ng reminiscence, nostalgia, at mga unfinished emotions na bumabalik upang maitama or maipagaling ka. So, ang mensahe ng barang ito, hindi ka makakausad kung patuloy mong dinadala ang bigat ng nakaraan o ng kahapon. So, Pisces, napakalambot ng puso mo. Marami ang makakapag-confirm, no? So, kaya minsan kahit nasaktan ka na, bumabalik ka pa rin sa mga tao o sitwasyon na alam mong hindi na para sa'yo. So, sa emotional love aspect, maaaring may tao mula sa nakaraan, from the past, muling magpaparamdam sa'yo. Possibly, dating minamahal, dating kaibigan, dating pamilya, na may unfinished issue sa'yo. Ang challenge mo ay, paano mo haharapin ito? Babaguhin mo ba ang cycle o uulitin ulit ang cycle? Excuse me. Ayan, nag-aaway yung mga aso ko. Excuse me. Okay, so, 6 of Cups ay maaari ring magdala ng closure kung handa kang magpatawad. Pero babala rin ito na wag nang hayaang ulit-ulitin ang same cycle, same pain. Okay, paulit-ulit na lang na sakit, paulit-ulit na nangyayari, paulit-ulit na gulo, paulit-ulit na katoksikan, paulit-ulit na pain. So, Pisces, hindi mo kailangang bumalik sa dati para lang maramdaman ang pagmamahal. Dahil matutunan mo na kung paano mahalin ang sarili mo ngayon this month. Okay, so sa career and finances, minsan ang hadlang ay ang pagiging komportable sa nakasanayan. So, maaring natatakot kang mag-level up o magbago ng direksyon dahil nasanay ka na sa dating routine mo. Now, ang universe ay nagtutulak sa iyo. Itutulak ka ng universe ngayon buwan na ito para bitawan ang mga lumang paraan ng pag-iisip tungkol sa pera o trabaho. Kung gusto mong umasenso, Pisces, kailangan mong harapin at tanggapin at yakapin ang pababago ng maitapang. Na sa spiritual aspect, 6 of Cups ay maaring magpapahiwatig ng mga past life, energy or karmic connection na kailangan mong i-heal. So, maaring paulit-ulit na pattern sa relationships o fear of rejection na galing pa
sa lumang karanasan. So, either sa buhay na ito o sa nakaraan mong past life. Alright? So, Pisces, ito ang buwan ng emotional cleansing. Maaaring mapansin mong mas madalas kang managinip tungkol sa lumang lugar, tao o alaala. Yan ay mga sinyalis na nililinis ni universe ang iyong subconscious. So, ang hamon mo ngayong buwan, matututo kang magpasalamat sa nakaraan, pero wag nang manatili doon. Aalahanin mo, Pisces, hindi lahat ng bumabalik ay kailangang tanggapin muli. Minsan, bumabalik lang sila para ipaalala kung gaano ka nakalakas ngayon. So, Pisces, honor your past, but don't live in it anymore. Forgive, release, and move forward with love. Ang puso mong minsang sugatan ay handa ng magmahal muli, pero this time with wisdom and peace. This is someone for those who still needs to hear this. Because I feel like intuitively picking up the reason why this card exists right now. I feel some of you still hindi pa nakausad, mayroon pang hindi nabibitawan. But for those of you, Pisces, na nakabitaw na, congrats. Okay, congrats. Okay, punta tayo sa saan ka makakahanap ng suporta. Lumabas, Two of Pentacles. So ngayong buwan, Pisces, makakahanap ka ng suporta sa balanse, organisasyon, at tamang pag-prioritize. Two of Pentacles ay barahan ng time management at juggling responsibilities. At ito ang paalala ni universe na hindi mo kailangang gawin lahat ng mag-isa o sabay-sabay. Ngayon, sa career at trabaho, Pisces, madalas mong gustong tumulong sa lahat. At sabay-sabay pa. Sabay-sabay mong hinahawakan ang mga maraming responsibilities, mga gawain. Pero this month, tinuturuan ka ng universe na piliin lang kung alin ang mas mahalaga, alin ang kaya mo. Kaya mong dalhin, kaya mong pagtuunan ng pansin, kaya mong ibuhos ang energy, kaya mong i-handle. So, kapag sinubukan mong yakapin ang lahat, kapag sinubukan mong akuin ang lahat, ang responsibilidad, mauubos ka. Kaya ang tunay mong suporta ay manggagaling ngayon sa disiplina mo at delegation. Okay, so maaring may taong paalalay sa iyo rin, isang katrabaho mo, business partner, na magaling sa organization or budgeting. So makinig sa kanya kung meron yan dahil makakatulong siya para mas maging efficient ka this month. So pera at resources, ang Two of Pentacles ay madalas ding lumalabas kapag kailangan mong ayusin ang daloy ng kaperahan mo. So, maaring dalawang source of income ang pinagsasabay mo o may gusto kang i-manage na bagong sideline. Ang universe ay nagsasabi na kayang-kaya mo ito, basta planuhin mo ng maayos, planuhin mo ng todo. Kung dati ay impulsive ka sa gastusin, ngayon ay panahon na para gumamit ng structure at financial discipline naman pagdating sa pera, pagdating sa mga gastusin. Yan ang magbibigay sa iyo ng peace of mind this month at sa mga susunod na buwan. Nang sa love and relationship, ang card na ito ay nagsasabing kailangan mong ibalanse ang oras mo sa trabaho at sa mga taong mahal mo sa buhay. Pisces, minsan sa sobrang focus mo at sa isang aspeto ng buhay, nakakalimutan mong may mga taong naghihintay rin ng presence mo, nangangailangan ng presence mo. Sumaring ito ang buwan para muling ayusin ang rhythm mo, ayusin ang schedule mo, ayusin ang routine mo, huwag puro responsibilidad, bigyan din ng oras ang koneksyon at emotional rest. Okay, sa spiritual aspect, Pisces, ang energy mo ay tulad ng tubig. Minsan sobrang taas ng alon, minsan kalmado. Now, ang Two of Pentacles ay nagtuturo na kahit magulo ang paligid mo, maaari ka pa rin manatiling centered. Ang iyong tunay na suporta ay nasa inner balance ngayon. Ang kakayahang manatiling kalmado kahit may mga chaos sa labas o sa paligid. So, kahit may mga nangyayaring kaguluhan sa paligid mo, matutunan mo maging kalmado. Makakatulong dito ang grounding practices tulad ng meditation, journaling, o simpleng paghinga lang habang nakikinig sa tunog ng dagat o ulan. Relaxing. So,
ang main lesson mo dito is kapag marunong kang magbalanse ng oras mo at emosyon mo at mga responsibilidad natin sa buhay, lahat ng aspeto ng buhay mo ay unti-unting magiging magaan at magiging maayos. So hindi mo kailangan maging perfect, kailangan mo lang maging consistent. So Pisces life is a dance between giving and receiving. So when you learn to balance your steps, everything flows with ease. Trust that you are capable of managing it all, one gentle rhythm at a time. Okay, punta tayo sa action na dapat mong gawin. Knight of Wands. Pisces, this month, ang universe ay nagtutulak sa iyo na kumilos ng may tapang at inspirasyon. Knight of Wands ay barahan ng courage, passion, at forward movement. So, ito ang sandali kung saan hindi mo na dapat pagdududahan ang sarili mo. Oras na para gawin ang matagal mo lang gustong simulan. Okay, sa career at negosyo, Knight of Wands ay nagdadala ng lakas at sigla para sa mga bagong proyekto. Kaya kung may idea kang matagal mo nang tinatago, this is your green light. Pisces, gamitin mo ang momentum na ito. Huwag mo nang hintayin pa ang perfect timing dahil ang perfect timing ay ngayon na actually. So, kailangan mo lang ay tiwala sa sarili at malinaw na intensyon. Maaring dumating ang opportunity na biglaan tulad ng proposal, collaboration, at paglipat ng direksyon sa career. So, at kahit nakakatakot sa una, ito ay magbubukas ng bagong pintuan para sa tagumpay mo. Okay? Knight of Wands sa love naman ay nagdadala ng spark at passion. So, kung may relasyon ka, maaring ito na ang panahon na muling mabuhay ang kilig o excitement sa pagitan ninyo sa iyo ng person mo. Kung single ka naman, maaari kang makakilala ng isang taong very charming, adventurous, at mabilis siya kumilos. So, pero paalala rin ito na huwag kang padalos-dalos. Alamin muna kung totoo ang intensyon niya bago sumabak sa emosyon, no? Okay, so bago magmahal, bago umentor sa relationship. Ang energy na ito ay maganda kung gusto mo ng fun ay vibrant connection, pero dapat may kasamang discernment. Now, sa spiritual growth, Pisces, ang Knight of Wands ay nag-uudyok sa iyo na magtiwala sa divine impulse. So, may mga pagkakataon na ang intuition mo ay biglang nagsasabi ng go. Huwag mo itong i-ignore. Okay, itong panahon ng inspired action, hindi impulsive decision. So, magtiwala sa sinasabi ng iyong gut feeling at yung puso, lalo na kung ito ay may kinalaman sa yung soul purpose o creative path. So, ang Knight of Wands ay gustong sabihin sa iyo, huwag kang matakot magliwanag. Kaya wala ka nang kailangang patunayan sa kahit na sino. Kaya gamitin mo ang apoy ng passion mo para umusad ka na sa buhay. Pisces, ito yung buwan ng lakas ng loob, self-expression, pagiging tunay, pagiging authentic. So, alam mo, Pisces, when passion meets purpose, magic happens. So, follow your spark dahil ang tapang mo ngayon ay magdadala sa'yo sa lugar na matagal mo nang pinagdarasal. Okay, punta tayo sa advice and encouragement. Queen of Pentacles. Pisces, matapos ang tapang at aksyon ng Knight of Wands, ngayon naman darating ang energy ng Queen of Pentacles. Ito ay barahan ng comfort, nurturing energy, abundance, at practical wisdom. So, ang mensahe sa iyo is, alagaan mo rin ang sarili mo habang inaalagaan mo ang lahat. No? Sa money and stability, ang Queen of Pentacles ay simbolo ng financial maturity at stability. So, maaaring dumating sa iyo this month ang pagkakataong makapag-ipon, makapag-manifest ng long-term wealth, pero hindi lang dahil sa swerte, kundi dahil natutunan mong mag-manage ng maayos. Okay, ikaw na dati emotional magdesisyon, this month ay mas grounded at practical ka na. Ibig sabihin, lahat ng desisyon mo ay galing sa puso mo, galing sa gut wisdom mo, pero again, guided ng wisdom. Okay, so ito yung energy ng taong hindi lang marunong kumita ng pera kundi marunong ding magtanim ng parami ng biyaya. This is you. Okay. Now, sa love and relationships, ang Queen of Pentacles ay mapagmahal, maasikaso, and loyal. So, Pisces, ngayong buwan, mas lalabas ang iyong pagiging giver. Pero paalala ng universe, magbigay ka rin sa sarili mo. Sa relasyon, ito yung energy ng domestic peace at emotional security.
kung may partner ka, magiging mas matatag at maayos ang samahan ninyo dahil mararamdaman niyang ikaw yung tahanan niya. Na kung single ka naman, ito ay sinyales na ready ka ng magmahal ulit. Hindi dahil naghanap ka ng magkokompleto sa'yo, kundi dahil buo ka na. Okay. Now, sa career negosyo, Queen of Pentacles ay practical, reliable at may leadership energy. So, maaring ikaw ang magiging pillar ng team mo. Isang taong marunong mag-alaga ng iba habang nakatutok sa goal. Sa negosyo, panahon ito ng spirit, stability, and growth. Lalo na kung may kinalaman sa pag-aalaga, wellness, beauty, or creative services. So, Pisces, ang yung compassion at patience ang magiging sikreto ng yung tagumpay this month. Okay, so Pisces, ito yung buwan kung saan mararamdaman mo na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng achievements, kundi sa kapayapaan dala nito. You are stepping into your queen era, king era, female or male. Very calm, very wise, compassionate, and abundance. And so, overall, no, Pisces, itong reading mo na to, puno ng growth, puno ng healing, at prosperity energy. From the 9 of Pentacles hanggang Queen of Pentacles, ipinapakita ng mga barahan na malayo na ang narating mo or malayo ang mararating mo. At mas malayo pang mararating mo talaga as well. So, ang buwan na ito ay para sa emotional peace, steady financial growth, self-love, at nurturing energy. Pisces, this month is your time to reap what you sow with grace, gratitude, and a gentle heart. So, kung nag-resonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like, Pisces, at mag-comment ng mga, let me know in the comments if naka-resonate kayo. And kung may gusto kayong i-claim nyo sa baba, mag-comment din kayo para makasama kayo sa susunod na collective blessing ritual na gagawin. And what else? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe at i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming readings para sa inyo, Pisces, sa love, money, career, at mga kapalaran. Now, sa mga naghahanap ng pampaswerte, protection for love, for career, lahat na, just visit my Facebook page, Bono Magos PH, at tanungin nyo ako kung ano mga available na item para sa mga pinoproblema nyo sa buhay. Okay? Or you can actually look at the products. You can see the products here. Kung itatap nyo itong screen ng phone ninyo, may lalabas dyan ng mga products. Makita kayo mag-hover dyan ng products, and then you click that. Then lalabas ang description ng mga items, product description, and prices. If may nagustuhan kayo, may gusto kayong bilhin, take a screenshot at ipadala po sa Bono Magos PH Facebook page. Yung may blue check, verified ni Meta, that means legit. Okay? What else? If you want to learn more about me, you can visit my website, www.bonomagosph.com. Actually, andito sa description ng video andito rin po sa YouTube channel ko sa About Me. Or you can actually just visit my website, Facebook page, same lang. Okay, what else? For private tarot reading, for other services, you can also ask me. Pwede ka mag-inquire sa Facebook page ko, message mo ako doon. And what else? For more announcement, may announcement ako, kaya huwag muna kayong aalis. Magbabalik po ako. Maraming salamat, Pisces. Ingat po kayo and God bless. I hope to see you again next time. Okay, para naman po sa mga gustong magpa-ritual, ayan, meron po kayong dalawang options, depende sa inyong pangangailangan at budget. Option 1, stand-alone ritual service ang tawag ko. 1,000 pesos ang babayaran ninyo o ang energy exchange. Ito po ay para sa mga gustong magpagawa ng isang specific ritual na walang bibilihing item. Pwede po ito sa kahit anong aspeto ng buhay gaya ng love and relationship, money flow and business abundance, justice and karma reversal, protection against evil eye, black magic or negativity, pagkakaroon ng peace of mind, healing or spiritual cleansing. Kapag nag-avail ka ng stand-alone ritual, ako mismo ang magsasagawa ng dasal, invocation at energy work para sa iyo. Ginagawa ko ito sa tamang araw, phase ng buwan at guided timing ng aking spirit guides. Now, option 2, free ritual with any item purchase that includes ritual inclusions. Kung
bibili ka po ng items sa Bono Magos PH, may free ritual na agad kasama sa iyong order. So kasama ito sa bawat item na dumadaan sa 38 steps of blessing ritual. Kaya bawat bracelet, bawat ring, bawat pendant o necklace na bibilhin mo ay pinagdadarasal at pinapasok sa iyong personal intention. Ang maganda pa dito, kung 3 ang item na bibilhin mo, pwede ka rin mag-request ng 3 iba't ibang ritual, 1 per item. Halimbawa, isa for love, yung isang item for money, at yung isa for protection. Libre na mga yan, kasama na sa energy exchange na mga binibili mong items. Kasama dyan ang distance Reiki healing, no? So, kung may mga karamdaman ka o kamag-anak mo, pamilya mo, anak mo, pwede pong isama. Ayan. So, para ma-include ka sa ritual list, kailangan ko ang photo ng tao. Ikaw o sino man ang gusto mong ipagdarasal ko, full name at birth date and specific intention. Okay, dahil bawat ritual ay ginagawa ko ng personal, limited slots lang po ang natatanggap ko kada buwan para masiguradong matutukan at maipagdarasal ng maayos ang bawat isa. Lahat ng ritual ay ginagawa ko na may panalangin, may incense, crystals, guided offerings. Pero tandaan po, walang guaranteed results dahil depende pa rin ito sa iyong karmic path, faith, at divine timing. Ginagawa ko lang ang aking parte bilang instrumento po ng liwanag at ang natitirang bahagi ay sa iyo at sa universe. Kaya kung handa ka ng magpa-cleansing, magpa-heal, mapa-activate ang swerte sa buhay mo, ano pa man magpa-ritual, message mo lang po ako sa Bono Magos PH para ma-include ka sa susunod na ritual batch. Na para naman sa mga gustong bumili ng mga items na may kasamang free ritual, madali lang po. Habang nanonood ka ng vlog na ito, pwede kang pumili ng gusto mong item dito mismo sa YouTube Shop Store sa ilalim ng video. I-click mo lang yung product link at makikita mo ang description, prices at inclusions. Pwede mo na agad i-check out ang gusto mong item dyan. Now, option 2 sa official website ko, www.bonomagosph.com. Kung meron ka pong PayPal account, pwede ka rin diretsong mag-check out sa aking official website. Doon makikita mo lahat ng available products, mga meanings, benefits, at mga ritual inclusions nila. Safe and secured po ang transactions doon, lalo na kung international buyer ka. Okay, option 3 sa Facebook Messenger, manual checkout, okay? Pero kung wala ka pong PayPal, no worries. Pwede mong i-screenshot ang item na gusto mong bilhin, ipadala po dito doon sa Messenger ng Bono Magos PH Facebook page. Saan ka pwedeng mag-screenshot? Saan mo pwedeng i-screenshot yung item? Okay, dito sa YouTube, may product store po dito. May YouTube store na tinatawag. Okay, kung makikita niyo dito sa baba ng video, may mga product dyan. I-click nyo lang yan. And then, take a screenshot at ipadala po yung screenshot, yung item na gustong bibilihin ninyo doon sa Facebook page. I-message nyo sa akin sa Messenger. Okay, so, ayan. Makikita mo doon dito directly eh. So, pwede rin kitang tulungan mag-inquire kung ano ang mga current available items. At ako mismo ang magbibigay ng product links na may description at updated prices. Na kung ready ka nang mag-manifest ng swerte, protection at bagong simula sa buhay mo, ayan, pumili lang sa YouTube Shop, sa website, o i-message nyo po ako directly sa Facebook page ng Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. And I'll personally guide you para siguradong ang makukuha mong item ay tugma sa iyong energy at intention. Okay? Love and light, Bono Magos PH. Ayan, sa mga gusto pong magpa-private tarot reading, pwede po kayo magpa-book ng schedule sa akin for only 2,500 pesos. Dito, maaari ka magtanong ng up to 10 questions at makakatanggap ka ng isang short video clip kung saan ipapakita ko ang mismong mga barahang lumabas. At kasunod nito ay isang mahaba, detalyado at channeled written guidance na ipapadala ko personally sa iyo, either sa messenger or sa email address na pwede ninyong ma-provide. Wala pong Zoom call or video call
session kasi sa spiritual work, mahalaga ang kalmado at malinaw na daloy ng enerhiya. Kapag live video call, madalas kasi nagkakaroon ng energetic interference na tinatawag natin, tulad ng nervous energy ng client, background noises, o kahit simpleng signal interruption. Ang resulta niyan, mahirap basahin ng malalim ang mensahe ng mga baraha. So, ang maganda pa rito, recorded na siya. So, anytime na gusto mong balikan ang reading mo, pwede mong basahin ulit at pagnilayan. Hindi siya one time na pag-uusap lang. Ito ay reference mo habang nagbabago ang energy mo at habang nag-a-align ka sa mga mensaheng ibinigay sa iyo ng Divine. Mode of payment, pwede kayo magbayad through GCash, Maya, or CIMB Bank. Ayan, after magbayad, pakisend lang po sa akin ang proof of payment, buong pangalan, birth date, at photo kung kailangan sa reading. Ayan. So, again, sa gusto magpabook, ayan, i-message niyo po ako sa Facebook page, Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Para naman po sa mga curious kung anong kulay ng kanilang energy, I also offer aura or energy reading for only 3,500 pesos. Okay, sa gustong magpabook, again, mag-message lang kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH, yung verified na Meta, yung may blue check po. Okay, gagamit ako ng inyong recent photo, so hihingi ako ng pinaka-recent na photo na pwede nyo ma-provide sa akin. No filter po, okay? Walang mga beauty mode, ayan, no filter. Para mabasa ko ang kulay ng inyong energy at yung vibration ng inyong aura. Now, sa aura reading po, makikita natin kung ano yung kulay ng inyong aura at ano ang mga ibig sabihin nito. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, o pwedeng tatlo ang lalabas. At kung ikaw ba ay grounded, inspired, o baka naman pagod at drained na ang iyong energy. Pero higit po dyan, dito rin natin malalaman kung ano ang mga humaharang sa inyong success at prosperity. Now, minsan may mga energetic blockages na bumabalot sa iyo, sa atin. Dala ng takot, trauma, guilt, or maybe self-doubt. Kaya minsan naman may mga mabibigat na energies o tinatawag nating psychic debris na humahadlang sa daloy ng swerte, love, o opportunities. At sa ibang kaso naman, again, case-to-case basis lamang po, makikita rin dito kung may impluensya ng kulam, sumpa, o evil eye, like inggit o matinding galit ng ibang tao na nakakapit sa iyong aura. Now, hindi ako basta nagbibintang, okay? Kaya lagi kong sinasabi, case-to-case basis lamang ito. Tinitignan ko muna kung talagang may energetic signature na kakaiba o may foreign vibration sa iyong auric field. At kapag lumabas sa reading na merong ganon, ituturo ko naman po sa inyo, step by step, kung paano ito maalis o mapapahina. Bibigyan kita ng mga recommended crystals na pwede mong gamitin para sa cleansing at protection, gaya ng black tourmaline, mahogany bracelets, obsidian, or click, depende sa resulta ng iyong reading. Kasabay po nito, magbibigay din ako ng mga simpleng ritual o spiritual practices na pwede mong gawin sa bahay, tulad ng pag-burn ng cleansing herbs, paggamit ng affirmation, candles, o pag-activate ng protective amulet. Now, just in case na hindi nyo kayang gawin yung mga nire-recommended kong mga rituals o yung mga binibigay kong guidance, step by step na rituals, just in case hindi nyo kayang gawin o mahirap ninyong ikunin, mahirap ninyong bilhin ang mga ingredients na kasama sa instruction, then pwede nyo po sa akin ipagawa ang ritual. Pero again, may dagdag bayad yon. Now, libre naman yon kung bibili kayo ng item. Okay, so kung pakiramdam niyo po lately ay parang lagi kang nauubusan ng swerte, paulit-ulit ang problema mo o bigla kang nanghihina kahit walang dahilan, maaaring may mga energetic cords o mabibigat na vibration na kailangang i-clear. Okay, pero napaka-importante po dito, lalo na kung may mga karamdaman tayo, physical symptoms na ang lumalabas, napaka-importante po, again, lagi ko kayong paalahanin na magpakonsulta po agad sa mga doktor, ayan, pumunta sa hospital, mga clinic, para ma-check po kayo agad, para hindi lumala. Okay, so,
So again, dyan papasok yung aura reading, no? Para maibalik sa iyo yung natural na, liwanag mo, confidence mo, at mga spiritual protection. Ang goal ko dito ay hindi lang sabihin kung ano ang problema, kundi tuturuan ko kayo kung paano mo ito mababalanse, maaalis, at mapuprotekta ng sarili mo moving forward. Kaya kung handa ka nang malaman kung anong sinasabi ng yung energy at gusto ninyong ma-release sa mga mabibigat na energies na humahad lang sa inyo, ayan, mag-message lang po kayo sa akin. Again, sa Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Again, it's 3,500 po. Kaya dito, kailangan ko yung email address ninyo. You need to provide me an email address kasi sobrang haba po dito. Itong aura reading, hindi po siya pwedeng ma-send sa messenger. Ayan, so maraming salamat. Ingat po. Ayan mga kabonom, ito naman ang pinaka-mystical, pinaka-profound, at pinaka-transformative na service na in-offer ko, ang Akashic Records Premium Soul Package. Okay, ang energy exchange po dito ay 5,000 pesos. Yes, 5,000 pesos po. At ito ay para sa mga handang kilalanin ang tunay nilang sarili. Okay, maunawaan ang kanilang mga past lives at malaman ang misyon ng kanilang kaluluwa. So, ang Akashic Records ay tinatawag ding Library of the Soul. Ayan, isang ethereal record na naglalaman ng lahat ng iyong karanasan sa bawat lifetime. Yung mga nakaraang buhay, mga leksyon ng kaluluwa mo, mga kasunduan or soul contracts na tinatawag, mga karmic patterns at mga divine gifts na dala mo mula noon hanggang ngayon. So kapag binuksan ko ang Akashic Records mo, hindi ito basta psychic reading. Ito ay spiritual conversation sa pagitan mo at ng iyong soul guides o mga record keepers. Ang mga mensaheng nakukuha ko ay hindi galing sa mga baraha, kundi direktang guidance mula sa mga tagapangalaga ng iyong kaluluwa. So sa loob ng session, malalaman mo kung sino ka sa mga nakaraang buhay, anong roles mo or professions mo noon na nakakaapekto sa talents mo ngayon. Okay, o sa buhay mo ngayon. Anong soul wounds or karmic blocks ang nagiging dahilan kung bakit paulit-ulit ang problema mo sa love life, sa money, sa kaperahan, or even sa self-worth mo. Ano ang mga soul purpose mo? Bakit ka isinilang at anong mission mo sa earth ngayon if meron? Okay? Ano ang mga gifts mo, talents mo, at healing abilities ang dormant na pwede mong i-activate? Yes, tuturuan ko kayo kung paano ma-i-activate dito yung mga gifts and talents and healing abilities ninyo kung meron. At ano ang mga patterns ang kailangan mong i-release para tuluyang umangat ang iyong frequency. Now, kasama sa Akashic Records Premium Soul Package, ang full written report ng iyong soul blueprint, detalyado, mahaba at personal. Past life summary kung saan mo naranasan ng mga malalim na koneksyon, trauma o vows na dala mo ngayon at the present moment in this lifetime. And then channeled letter from your record keepers, isang mensaheng diretso mula sa mga spiritual beings na nagbabantay sa iyo. Or yes, may mga nagbabantay sa iyo. Malalaman natin doon dyan sa Akashic Records. And then custom ritual for your soul alignment and healing. Isang step-by-step practice para turuan kang maklear ang old energies. At optional. Ito naman optional. Pwede mo rin idagdag ang recorded voice meditation pero hindi ko na to inaano kasi mahirap yan. So, ginagawa ko ang proseso again ng my prayer at grounding. Binubuksan ko ang iyong Akashic Record sa isang sacred space na may dasal at pahintulot mula sa divine. Hindi ito minamadali, mga madam at sir. Kaya bawat pinsahe ay sinasala ng liwanag at ipinapadala ko lamang kapag kalmado na ang energy at malinaw ang gabay. Okay, so kaya ang resulta, hindi lang basta reading, kundi isang spiritual map na yung kaluluwa. Kaya marami ang client ko na umiiyak, napapaiyak, napapaluha. Always, majority of them are very emotional. Some of them, hindi nagsasabi. But I'm sure emotional lahat. Yung iba lang kasi, nagsishare sa akin ng kukwento nila. So, marami talaga akong clients, no, again, umiiyak.
gumagaan ang pakiramdam mostly, and nagkasabing talagang parang din silang nagising talaga sila sa totoong dahilan kung bakit sila naririto, kumbaga naliwanagan, most of them talaga naliwanagan. So, kung pakiramdam mo ay paulit-ulit ang mga sitwasyon sa buhay mo, kung hindi mo naintindihan kung bakit parang may nakaharang sa tagumpay o sa love life mo, at kung gusto mong malaman kung ano ang dapat mong i-heal bago mag 2026, or kasi ano na ngayon, or ngayon at the rest mo, kung kailan mo man ito napanood, ito ang tamang reading para sa'yo. So, dito mo makikilala ang sarili mo beyond the surface as a soul, not just a person. So, again, this is 5,000. Yes, may kamahalan po talaga. Kasi mahaba, at ang nakapamahal dito kasi, okay, yung soul gifts mo, i-activate kasi natin yan. Nasa sa iyo kung gusto mong i-activate. Pero nandun, magbibigay ako ng instruction just in case mag-iba ang mind mo, ready ka nang i-activate, nandun. Ibibigay ko yung activation ng soul gifts mo, mga abilities mo, if meron. Okay? So again, 5,000 pesos, Akashic Records Premium Soul Package. Ang goal nito ay align ka sa iyong highest path, i-release sa mga luma mong bigat, at gisingin ang iyong tunay na liwanag. So again, message nyo lang po ako sa Bono Magos PH Facebook page para magpabook. At gaya na lang yung sinasabi, right? Yung kaluluwa mo, may sariling kwento. So, handa ka na bang marinig? So again, lagi ko sinasabi dito mga madam, pahabaan po ng pasensya, naka-line up, madami naka-line up. So, patience anyway. Sa lahat ng mga bagong clients, magbibigay ako ng rules and guidelines. Napaka-importanting basahin niyo muna bago kayo mag-avail ng aking mga services or bibili ng mga items. Maraming salamat po, ingat po, and God bless.